dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. Hello bro. Hello. Ikaw bro, gusto mo magipagsubukan bro? Talakayan natin ngayon. Magtanong lang ako isang tanong bro. Sino? Sige, nandyan si Jared, nandyan si John Ray. Sige, anong tanong mo bro? Si Pedro yung tanong ko bro. Pedro, sige, go ahead Pedro. Kasi unang pope ninyo si Pedro. So sa anong paraan na naging unang pope siya na hindi naman nasulat sa Biblia? Okay. Ang sagot diyan bro, kasi siya ang first bishop of Rome. Yan ang sagot. Siya ang first bishop of Rome. May babasa ba tayo bro na sa Biblia? Hindi sa referensya? Biblia, meron din sa Biblia. Sa Bible ba unawaan natin kapatid? Maunawaan sa Bible, hindi siya verbatim, maunawaan lang. Natin. So paunawaan natin sa iyo kasi bakit siya... Sige, ikaw sagot ba ni John Ray? Na si Apostol Pedro ang first bishop of Rome. Yes, no, kasi first bishop of Rome kasi siya according sa history kasi yung sinabi ni Brother John Do. Pero sa Bible kasi siya talagang una kapatid, no, kasi sa Mateo 16:18 kapatid, malinaw naman sino ang binigyan ni Panginoong Jesucristo dito ng susi, di ba? Basahin ko muna tapos itanong ko sa iyo sabi dito sa Mateo 16:18, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng mga Hades ay hindi makakasipagpanaig sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong tatalian sa lupa at tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Question kapatid, sino itong kausap ni Panginoong Jesucristo na binigyan niya ng susi? Si Pedro yan bro, pero ang tanong ko kasi, yung connection ninyo ba bilang isang Roman Catholic bro? Yes. Yun kasi yung tanong ko. Yes. I-connect natin yan bro. I-connect natin yan. Kasi hindi nyo mauunawaan kung didirikta na lang kaming sasagot ng ganyan tapos walang ground. Okay? Ipapaunawa lang namin. Hindi. Okay. Kasi gusto mo direktuhin ko yung sagot mo. Ay, gusto mo na direktuhin ko na lang yung sagot. Bakit si Apostle Peter ang first bishop of Rome? Bakit siya ang first bishop of Rome? May mabasa ba tayo sa Biblia? Yun kasi yung ko, kasi alam niyo naman na yung itong yes, bro, kasi pagkakaalam namin. Okay, idadaan ko sa tanong para madali mong maunawaan. Sasangayon ka ba na ang inilagay ng Diyos sa kanyang iglesia ay mga kaobispuhan? 20:28. 20:28 ng gawa. Okay? Idadaan ko sa tanong para madaling maunawaan. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sangayon ka ba na ang iglesia itinagubilin sa mga obispo? Sangayon ka o hindi ka sangayon? Sino nagsabi niyan bro? Ayan dito, nasa gawa 20:28, sinabi ni Apostol na Pablo to. No? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagpili sa kanila na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Sangayon ka ba dito na ang mga obispo, kaobispuan, pinili ng Espiritu Santo upang magpakain sa iglesia? Okay. Ang sinabi mo kasi dyan, ang sabi dyan si Pablo. So, si ang Pablo gusto ko lang malaman. Hindi, makinig ka sa tanong. Oo, ang nagsabi dito si Pablo.
na ang iglesia ay iniwan sa mga obispo na ang nagpili ay Espiritu Santo. Sang-ayon ka ba dyan na obispo ang namamahala sa iglesia? So wala kong ano diyan bro, wala. Okay, Hindi ako maraming sangayon salamat. pero hindi rin ako. Yes, maraming salamat. Hindi rin Sang-ayon ka ako ngayon. Kasali, natanggap. ang iglesia pala iniwan sa mga obispo. So, sang-ayon ka na sa yung 12 apostol, mga kaobispuhan yun na pinili ni Panginoong Jesucristo. Tika lang bro. Ano yan? Tatanggapin ko yan pero ay ano ba? Sasangayon ko yan pero hindi ko yan tatanggapin. Okay lang. Basta Kasi basta sabi kay ni Pablo, sumangayon ka. Ang importante sumangayon ka. Pero wait lang ha. Klaruhin ko lang ha. Ito bang gawa 2028 tutol ka dito, Jerwin? Kaya nga sabi ko na tutol ka? kasi sabi ko tinatanggap ko yan na sinabi niya ni Pablo pero hindi isa ngayon kasi sa pagkakalam ko walang ganun na wait lang, ginawa diyan. Bakit walang ganun? Isabi sa 1:20 kapatid, sa 1:20 babasahin ko sa King James version 1:20 ng gawa. Magpapatuloy yan kasi may papalit sa kanilang katungkulan. 1:20 ganito ang nakasulat. For it is written in the book of Psalms, let his habitations be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. May magti-take over ng bishopric. Katungkulan ng obispo, may magti-take over. Sabihin mong wala na ngayon. May magti-take over sa kanilang katungkulan kasi nga mamamatay ang bawat isa sa kanila. So, hanggang ngayon nandyan pa rin yan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, unang Timoteo 3:1 hanggang 3, mga kaobispuhan ang inano niya rito kinumusta yan For it is written, this is a true saying. Sabi dito, this is a true saying, if a man desire the office of bishop, he desireth a good work. Mga obispo yan ang addressee ni Apostol na Pablo kasi yan ang pinili ng Banal na Espiritu Santo. Anong ibig mong sabihin? Wala ng obispo ngayon. Saan mo nabasa wala ng obispo ngayon? Yan nga ang pinili ng Espiritu Santo Di ba? Okay bro, ito kasi yung tanong ko bro. Ang topic nito bro, tanong mo. hindi yung mga obispo. Ang tanong ko kasi kang Pedro. Kaya nga ini-specific ko kang Pedro na bakit naging first pope niyo si Pedro? Yun, bakit? Saan Kasi, sa anong paraan? Anong taon? Kaya nung pinili siya ni Kristo, kasi hindi ka kasi ito tumatanggap ng outside of the Bible. Kaya nga pinapaunawa ko siya sa Bible. Ako na lang papaliwanag ba dyan, Ray? Mamaya lang ba dyan, kasi Bible ang gusto niya. Ayaw niya ng other sources. Kaya pinapaliwanag ko sa iyo through Bible. Okay? Kasi kung gagamit kami ng other reference, hindi ka man tatanggap. Sa ayaw at sa hindi mo bro, malinaw sa Bible, ang mga obispo ang pinili. At sa 12 apostol bro, si Pedro ang una. Basahin ko sa iyo, si Pedro ang una. Mateo 10:2, Mateo 10:2 na lang para isang basahan. Si Pedro ang una sa 12. Okay, basahin ko 10:2 ng Mateo. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay, si Simon na tinatawag na Pedro. Sa 12 siya ang una. Paano mong sabing hindi siya ang una? Siya ang una sa 12. Nakuha mo? At sa Mateo 16:18 kapatid, napakalinaw ang binigyan ng susi si Pedro. Sa Jewish culture, kasi mga Hudiyo sila, wait lang bro sa Jewish culture, kasi mga Hudiyo sila, ang binigyan ng susi, siya lang ang tatawaging ama. Kaya nga siya ang Pope, Papa, Father. Isaiah 22:21-22, ang binigyan ng susi na tawaging ama, basahin natin. Isaiah 22:21-22, kaya siya ang ama ng mananampalatayang Katoliko, siya ang Papa, ang first Pope, siya ang pinakauna. Mateo 10:2. O sa Isaiah, kasi kung tatanggap ka lang ng tradisyon o ng history, hindi na kami mahirapan mag-explain sa'yo, pero gusto mo Bible lang, yan ang tanong mo, kaya pinapaunawa namin sa'yo biblically. No? Isaiah 22:21-22, ano ang katungkulan ng isang mabigyan ng susi? O ito, basahin natin. At aking susuotan siya ng iyong balabal, at patitibayin siya ng iyong pamikis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay, at siya'y magiging ama sa mga nananahan sa Jerusalem at sa sangbahayan ng Huda. Bakit magiging ama ang pinili? Sa 22, at ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iaatang ko sa kanya, sa kanyang balikat,
at siya ay magbubukas at walang magsasara at siya ay magsasara at walang mabubukas. Nakuha mo yung parallelism? 'Di ba ang siya lang makapagbubukas at makapagsasara, yun yung binigyan ng susi. Actually, kung babasahin natin to sa magandang balita Biblia, mas malinaw to sa magandang balita Biblia kasi may susi talaga. O balikan ko sa 21. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sangbahayan ni David. Di ba si Pedro binigyan ng susi ng sangbahayan ni David? Kaya siya ang ama, siya ang first pope. Ano bang ibig sabihin ng pope? Papa, Father. Kaya siya ang pinakauna sa lahat ng obispo. Matthew 10:2, sa lahat ng pinili ni Kristo ng mga apostol, sino ang una? Si Pedro. Siya ang una sa 12. Kaya nga sa account ng mga apostol, kapatid, palaging si Pedro ang una. Siya ang unang kumausap kay Bro Jerwin. Yes. Berjando. Bro Jerwin. Oh, bro. Tanggap mo ba na si Apostol Pedro ay obispo o hindi mo tanggap? Walang problema yan, bro, kasi ang ano kasi dito, ang topic kasi yung point ko ba. Yun nga, hindi ko pinipilit na maging yung pope ba. Hindi ko pinipilit na may pope o wala kasi yun kasi yung paniniwala ninyo. Ang point kasi dito, bro, paano natin masasabi na siya naging yan nga, bro. Dahil sa pagtanggap sa pagbibigay ni Jesus Christ kanya, hindi naman siya Roman Catholic. Bro, yun ang point ko. Ayun na nga, wait lang ha. Tanggap mo ba na si Apostol Pedro ay bishop? Yes or no? Walang problema lang kasi yan lagi, bro. Walang problema yan kung ano ba. Hindi. Ano muna, bro? Bro, wait lang. Tika lang, bro. Wait lang, ano yung muna natin? Wait lang, bro, para makuha natin yung point kasi naintindihan ko naman yung ano mo is tanggap mo ba na si Peter, Apostle Peter ay bishop? Yes or no? Okay. Tanggap ko yan, bro, kung ano may meron dyan sa nakalagay. Next. Ito yung bro, tika lang, bro. Ako yung magtanong, bro. Kasi, yun na nga is clarification to kasi tumututo ka sa mga sagot Clarification to, no? Tanggap mo na si Peter, Apostle Peter ay bishop. Okay na tayo doon. Tanggap mo ba na si Apostle Peter nakarating sa Roma? Tika lang, bro. Hindi, walang problema lang ito. Ito ba, ako yung magtanong, tapos kayo ang magsagot. Yan na nga, bro. Alam ko lang, bro. Bro, alam ko, bro, kasi... Hindi yan kasi yung, bro, yung drive ng tanong ko. Bro, wait lang nga. Bro, ang tanong mo kasi, bro, paano namin nasabi na si Apostle Peter ang first bishop of Rome o first pope? Kasi yung pope kasi, ayon sa encyclopedia, the popular title of the bishop of Rome. Ang Pope is the popular title of the Bishop of Rome. Therefore, kung si Peter ang first Pope, siya ang first Bishop of Rome. Tanggap mo na si Peter ay Bishop. Tanggap mo rin ba nakarating siya sa Roma? Yes or no? Hindi yan kasi ang bro. Hindi. Ang tanong mo kasi. Dumaan yung tanong ko, bro. Ganito kasi yung bro. Tika lang, bigyan mo naman ako ng kahit kunting lang. Oras para magsalita. Ganito kasi yun. Kung may pope man or may obispo man, kung ano may meron ang nasa kanya, wala tayong problema dyan. Ang problema natin ngayon sa inyo, kasi pilit nyo ginagamit yung verse na si Pedro yung binigyan ng Yahweh. Wala tayong problema niyan. Pero sa pagbigay ni Jesus Christ yan, bro, gusto ko na iklaro, hindi siya Roman Catholic sa time na yan. Ay, saan mo nabasa na hindi siya Roman Catholic, bro? Saan mo nabasa? Sige nga, bigay mo sa akin. Hindi, ikaw ang nagsabi na hindi siya Roman Catholic. Ikaw ang nagsabi na hindi siya Roman Catholic. Saan mo nabasa na hindi siya Roman Catholic? Yes, sinabi ko yan, bro, kasi you are claiming that the Peter is Roman Catholic. Bro, RCC. Mayroon ka bang evidence na hindi siya Roman Catholic? Anong ebidensya mo na hindi siya Roman Catholic? Okay, kasi sa pagsabi ni Jesus Christ yan, hindi siya Catholic, bro. Hindi, wag mo akong explainan. Hindi namin kinakailangan ng explanation mo. Ang ebidensya mo nasaan? Kaya nga. Nasaan ang ebidensya mo? Wag yung explanation mo.
Bro, Kaya nga, ang bro, tanong ko, bro, sagutin ninyo. bro, ang Kasi hinahanap claim ko... ninyo kasi, si Peter, Sige. si Peter yung yung claim nyo ba, first Sige, pope, kaya nga, makinig ka yun bro ang ha. tanong ko. Bro, makinig ka bro ha. Sasagot ako ha. Pakinggan mo mabuti ha. Sige bro. At sana ang next question mo is batay sa sinabi ko, okay? Ganito yan. Yung iglesia ng Diyos sa Biblia, pagdating sa Antioquia, si Apostle Peter ang... Hindi siya naniniwala ng history. Wala tayong pakialam siya naniniwala ng history kasi yung kanilang mismong Brother John Ray, yung kanilang aklat na Acts of the Apostles, history to eh. MCGI ba to? Hindi, SDA yan. SDA? Sige. Sabi sa kanilang libro Acts of the Apostles ganito, in the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome. Yan. Where his imprisoned. Aklat nyo na yan. Ito, history to. Aklat to. SDA na libro to ha. In the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome, where his imprisonment was ordered by the Emperor Nero. Sasabihin, naniniwala sila na si Apostle Peter bilanggo ni Emperador Nero. Wala sa Bible yan. Kaya wag mo kaming limitahan sa fallacy of false dilemma yan eh. Yung paglilimita, fallacy of false dilemma yan. Correct. Inyong libro umaamin, no? Si Peter, Bro, wait lang. Sasagot ako. Siya. Wait lang, sumasagot ako. Gusto mo ng paliwanag eh, di ba? Wag mong kontrolin. Ito ha? Brother Jando, vision daw yan. Ikaw yun ang sumulat niyan. Paano naging vision pa yan? Hindi vision to. History to. Kaya na. Ibig sabihin, impreso siya dyan. Napreso siya ba? Nakulong siya. Sige, saan? Bro. Hindi dapat siya makulong. Bro, saan sa Bible mababasa na bilanggo siya ni Emperador Nero? Kaya nga, sabihin ko sa inyo, kayo ang magsagot sa tanong ko. Hindi. Ano yung pinakatanong niya? Sige, ano pinakatanong mo yun na nga, bakit natin nasabi niya si Apostle Peter ang ating first pope? Yun ang kanyang pinakatanong. So, ito, sasagutin ko ha. Ako mabibigay ng kumpletong sagot sa iyo. Jerwin ha. Kaya wag ka munang maingay dyan. Kasi yung libro ninyo mismo inaamin, gumagamit ng history. Kaya wala kang karapatang pagbawalan ako gagamit ng history. Eto. Sabi dito kasi, in the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome. So sabihin, si Apostle Pedro na talagang nakapunta talaga sa Roma. Yung sinabi ni John de la Peña sa debate doon sa Cagayan sa Davao, na dito nakarating sa Roma, mali yun. Ang opisyal na katuruan ng Seventh-day Adventist, si Apostle Peter talagang nakapunta sa Roma. Where his imprisonment was ordered by the Emperor Nero about the time of Paul's final arrest. Thus, the two veteran apostles who for many years had been widely separated in their labors were to bear their last witness for Christ in the world's metropolis, and upon its soul to shed their blood as the seed of a vast harvest of saints and martyr. So, si Apostol Pedro, inaamin dito, isa sa mga santo. Ito na ngayon, balik tayo sa Bible. Okay? Sa Bible naman, yung iglesia nakarating yon sa Antioquia. And the first bishop of Antioch was the Apostle Peter. At ipakita na si Apostle Peter ang first bishop of Antioch. Hindi mo ko pwedeng limitahan sa history kasi gumagamit kayo ng history. Ating puntahan na, sino ba ang first bishop of Antioch? Eto. Sabi dito sa isang aklat na The Rise of Christianity by Pelbayones. Saan mo yan? Ating ilabas to. Yung aklat na yun ni Pelbayones na ito The Rise of Christianity. At ipakita sa screen. Sabi ganito. Yan sabi dito is this resulted but a persecution scattered the flourishing congregation of Jerusalem far beyond the boundaries of Palestine.
This resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. Sa madaling salita, Saint Peter is the first bishop of Antioch. Ngayon, second bishop of Antioch, etong si Evodius. The third bishop of Antioch, si Bishop Ignatius. Si Bishop Ignatius naman ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Yan. Ating ipakita naman yung tungkol kay Bishop Ignatius na siya yung nagbigay ng pangalang Catholic. Eto, mayroon siyang reason na ba't siya nagsabi ng Catholic na hindi pwedeng angkinin ng ibang sekta. Eto, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. So itong third bishop of Antioch na si Bishop Ignatius, siya yung nagbigay ng pangalang Katoliko to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. Kaya yung mga iglesia dyan, kaya ng Iglesia Adventista del Séptimo Día, nag-aangking Katoliko rin, wala naman silang union with the see or diocese of Rome, peke yun. Hindi sila matatawag na Catholic Church. Kasi ang nagbigay ng pangalang Catholic Church, binigay niya ang pangalang yun to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. Ngayon, kung wala kang connection sa diocese of Rome, hindi ka matatawag na Katoliko. Ngayon, pagdating sa taong 1054, nagkaroon ng split. Yan ha? 1054, yung Eastern nagtayo ng Greek Orthodox. Yung Western na natili sa pangalang Katoliko. Nanatili sa pangalang Katoliko. Nung 1521, pinasok ni Magellan ng Pilipinas, Katoliko pa rin ang pangalan ng Catholic Church pa rin. Catholic Church. Noong 1870 pa siya nilagyan ng Roman. Therefore, historically, ang Catholic Church at ang Roman Catholic Church, iisang iglesia lang yan. Kaya kung si Apostle Peter ang first bishop of Rome o Catholic Church in Rome, siya rin ang first bishop of the Roman Catholic Church. Kasi yung Catholic Church at Roman Catholic Church, isang iglesia lang yan. Ba't siya ang first bishop of Rome? Kasi siya ang unang obispo na kapunta sa Roma. Hindi naman si Apostol Pablo. AD 42. Katunayan pa niyan, sabi ito, Encyclopedia Britannica ang nagsabi dyan do, basahin. Ayan, sa Britannica yung kapatid do. Sa Britannica yan, anong sinabi sa Britannica? Peter, pinakauna. List of popes and anti-popes. Ayan o, popes and anti-popes. Ang pinakaunang pope, si Peter. Sa Britannica nagsabi niyan, kung sasabihin mo kapatid, hindi si Pedro ang unang pope, maglabas ka ng encyclopedia na nagsasabi hindi siya ang unang pope. Kung hindi, kapatid, saglit lang. Kung hindi si Pedro, kasi napakalinaw ang explanation ba dyan do. Mayroon pang encyclopedia, si 64 si Pedro ang unang pope, no? May naipakita kami, Britannica yan kapatid. No, ano yan? Standard sources niyan, resources. Hindi yan bias, hindi naman sa Katoliko yan eh. Ayan o, Peter, siya ang unang pope. Ngayon, kung sabihin mong mali ito, kung mali ito, kapatid, sino at saan mo nabasa? Yan ang hiling namin sa iyo. Kung mali ito, sino at saan mo nabasa? Kapatid, kung hindi si Pedro, sino? So, okay na ba? Yan nga. Sagutin mo. Siya ang first bishop of Rome dahil siya ang first pope. Ako mo tanong, kasi yung nag-claim na si Peter, the first pope in your church. Yes, bro. Dahil siya naman talaga. Bro, talaga bro. Dahil siya naman talaga ang first bishop of Rome. Wala namang ibang first bishop of Rome eh. Kaya ito yung follow-up ko na tanong, bro. Sige, go. Ito yung follow-up ko na tanong. Anong taon na natanggap ni Peter ang kaniyang pagka-pope? No, siya. Kasi siya talaga yung pope. Sige, ito. Pag sinabi kasing pope is Bishop of Rome. Yan na.
The popular title of the Bishop of Rome. Yun ang Pope. The popular title of the Bishop of Rome. So, kailan siya naging Bishop of Rome? Nung siya nagpunta sa Roma. Anong taon yun? AD 42. May mabasa ka ba, bro? Dapat may referensya, mabasa tayo na nakita natin. Itong taon na ito, naging siya. Ito. Ating ipakita na AD 42 siya nakapunta sa Roma. Yun ha? Hindi, yun lang yan. Wag mong, bro, wag mong kontrolin. Bro, wag mong nagtatanong ka. Nagtatanong ka, bro, wait lang ha. Nagtatanong ka kasi, kailan siya naging first pope? Sabi ko, ang meaning ng pope, the popular title... Hindi yun. Bro, hindi yung tanong ko, bro. Alam ko yung tanong mo. Ulitin mo sige. Ulitin mo yung tanong mo para makita mo. Okay, may mabasa ka ba na sa pagka first pope? Hindi. Yung unang tanong mo. Pangalawa na yan eh. Yung unang tanong mo. Kaya nga, kailan naging pope si... yan. Sagutin natin na. Kailan naging pope si Apostol Peter? Yun ang unang tanong mo eh. Ito. Taon talaga na first pope siya. Ito na. Ating ibigay ha. Ito ayan. The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. The Pope. The popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope. Ano daw? Ang Pope is popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter and visible head of the Catholic Church. Visible head. Kailan nagsimula ang pagiging visible head ni Apostol Pedro? Nung sinabi ni Kristo, pakanin mo ang aking mga tupa. Doon nagsimula ang kanyang pagiging visible head of the Catholic Church. Pangalawa, Bishop of Rome, kailan nagsimula? Nung nakapunta siya sa Roma. Anong taon yon? Nakapunta siya sa Roma. AD 42. Ito natin ipakita. Ikaw, dami mong sinasagot ka naman, hindi naman ako lumalayo sa tanong mo eh. Ito, AD 42 siya nakapunta sa Roma. Word Almanac in the Book of Facts. Ano sabi dito? The Roman Catholic Church named Apostle Peter as founder of the church in Rome and the first pope. He arrived there circa 42 to 67. Was martyred there and circa 67. AD 42. Nakapunta si Apostol Pedro sa Roma. So nagsimula ang kanyang pagiging Bishop of Rome AD 42. So nasasagot mo yung tanong mo eh. Pinuputol mo lang. Ayaw lang tanggapin. Ayaw mo lang tanggapin. Tika lang bro. Baka po yan bro. Kasi yung AD 44 mo kasi, sa gawa kasi, yun to sundan kita. Kasi sa gawa kasi bro, kung titignan natin dyan sa, ano ba ito? Sa banda. Ano ba yun? AD 49 kasi yun si Paul, nakapunta tika lang sundan ko lang yung ano ko. Yan na taon na kasi na yan, hindi pa siya pope na gano'n. Kung ay, mali. Pope siya na sa panahon na iyon. Kung sa panahon na iyon, pope siya. Sa taon na kasi yun, dito, sabi dito, AD, AD 58, sa Act in 2513. Ayan, sa Acts 25:13? Oo. Ang panahon na iyon ay AD 59. Acts 25:13? Acts 25:13. Sige, ating tinan sa Acts 25:13. Ibig sabihin... Lang Sabi ito, makaraan ng ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at ang kanyang kapatid na si Bernice dahil nais nilang dalawin si Gobernador Festus. Herodes pa panahon na yan, bro. Herodes? Sa panahon pa yan ni Herodes. Herodes, gawa na to, 25.
Kaya nga, sa panahon na yan, 25-26, sa panahon pa yan ni Herodes, yung sa panahon si Kristo. Kaya, sa Kristo, gawa 25. Bro, gawa 1 pa lang. Gawa 1, umakyat na si Kristo sa langit. Ano ba ito? Gawa 1 hanggang 11 kapatid, umakyat na si Kristo sa langit. Ano ka ba? Gawa 1. Tika lang. Di na wala ka sarili mo. He was raised of the rank of king, made governor over the of Philip and Lysanias. Ibig sabihin na before Paul delivered speech record on that, bro. Ibig sabihin, yan na tao na yan, nandyan si Pablo. Bro, alam mo, mga guni-guni mo lang yan, bro. Bakit kasi ayaw mo maniwala sa history? Sa history, basahin natin. Bro, basahin natin sa history, no? Kailan, tinanong ko si Google kung kailan isinulat yung First Peter na aklat. No, the First Peter na aklat sa Biblia. The Apostle Peter who wrote this letter. He was once a fisherman but now was a disciple. Ito sa kabila, si kapatid, basahin mo he probably wrote the letter from Rome. Ayan, sa Rome niya sinulat First Peter. Sa Rome niya sinulat. Sa Rome niya sinulat yung aklat niya. Sa Roma niya sinulat. At biblical yan Kung babasahin mo kasi sa 1 Peter 5:13 kapatid, sa isang sali ng Bible, sa The Living Bible Translation, ito ang kanyang sulat kapatid. Kaya tinignan ko sa history kung kailan niya isinulat tong 1 Peter. No? Sa Roma niya isinulat ang sabi dito kapatid. Anong taon yan, bro? AD 46? Hindi, yung pagkasulat niya sa aklat niya 62 to 63 daw. Dumating siya sa Rome around 40, pero sinulat niya itong 1 Peter na aklat nasa 62 na. 62. Di ka lang bro, yung pagkapangulo ni yung pagka-pope ni Peter, yun ang tanong ko. Nag-start, bro, nag-start ang ministry ni Pedro doon sa gawa. Pero ang tanong mo kasi Bishop of Rome. Sa Bishop of Rome 64 AD siya dumating. Pero nag-start talaga ang kanyang leader, ang kanyang pagiging leader. Hindi, 64 AD sinulat yung Peter. Ang tanong niya Beliando, kung anong taon daw si Pedro nag-take over sa kanyang pagkapangulo. Sa pagkapangulo niya as a whole, sa gawa 2 nung nagkumunsat, yung kunsat sa Tagalog? Bumaba na sa kanilang Holy Spirit at nag-start na silang nangaral. Diba si Pedro ang nangaral una? Doon nag-start ng kanyang ministry. Pero pagiging papa sa Roma, nung nakarating siya sa Roma. Pero kahit pa late na ang kanyang pagpunta sa Roma kapatid, ang starting sa kanyang pagkapapa, nag-start na nung nag-take over na ang church. Kasi malinaw naman yan sa 24, sa John. Anong taon ang bro? Anong taon ang? Yung tinatawag na pagbunsad ng pagbaba ng Holy Spirit. 33 AD yun. 33 AD. Ha? 33 AD nangyari yun. Ano lang yun yung 40 days after muling nabuhay si Panginoong Jesucristo yun 40 days. So 33 siya namatay. So plus 40 days. So 33 AD yun. More or less. 33 AD yun. 33 AD kasi 40 days siya muling nabuhay. Basahin na lang natin sa Biblia Beliando para may idea siya. No, para hindi kasi actually bro, hindi to itinuro sa inyo bro, kaya kawawa kayo, hindi kayo tinuruan ng maayos ng nyo panunuan. Ika lang bro, hindi naman natin yan bro, hindi naman natin ipinagkakait kasi titingnan natin sa Bible kailan nag-take over si Pedro sa kanyang pagiging. Ganito kasi lang bro, kasi ganito kasi yan. Yung tanong ko kasi, kailan naging pope si Peter? So sabi ni Bro Jando kasi 46 AD. Hindi, sabi dito 42. AD 42 siya nakapunta sa Roma. 42 to 67. So mayroong ilang taon yan? At nabasa ba dyan bro na naging pope siya dyan bro? 17 years. Ha? Ano? Sinabi ba dyan na naging pope siya dyan na tayo? Hindi. Ayan Supreme Pontiff of the Universe. Andyan nakalagay yung sa baba Supreme Pontiff.
Ano ba yung Supreme Pontiff? Bro, actually binasa ko kanina yung encyclopedia. Bro, ito bro, makinig ka muna Jerwin na. Sabi kasi doon, binasa ko kanina sa encyclopedia. The popular title of the Bishop of Rome is Pope, successor of Peter, and the visible head of the Catholic Church. Yung pagiging visible head of the Catholic Church niya, inutos sa kanya yon doon sa Juan 21:15-17. Pakanin mo ang aking mga tupa. So lahat ng nagsasabing, ako'y tupa ni Kristo, under sa kanya. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ngayon, kailan siya nag-take over? Kailan niya ginanap yung kanyang katungkulan? Doon sa sinabi ni Brother John Ray, na sa pagbuhos ng Holy Spirit sa Day of Pentecost. Correct. 33 AD yun. Yun na. Ngayon, pagpunta niya sa Roma, nagsimula kanya pagiging Bishop of Rome, AD 42. Walang kontra, walang kontra. Dapat parang pinakukontra-kontra mo yung mga taon. So ibig sabihin bro, 100% ka na naniniwala ka, AD 42 talaga, si Peter, yun talaga yung Pope sa panahon na yan. Hindi, doon nagsimula ang kanya pagiging Bishop of Rome. Ang pagiging Pope kasi, tatlo ang ano yan tatlo. Ulitin ko ha. Una, Bishop of Rome. Pangalawa, successor of St. Peter. Pangatlo, visible head of the Catholic Church. Yung pagiging visible head niya, doon yung nagsimula. Sa Juan 21:15-17. Doon siya inatasan. Pero, ginanap niya yung kanyang role as visible head of the Catholic Church doon na sa Day of Pentecost. Doon niya ginanap sa Gawa 1:15. Ngayon, pagpunta niya sa Roma, doon nagsimula ang kanyang pagiging Bishop of Rome. At dahil siya ang first Bishop of Rome, at ang Bishop of Rome is the popular title of ang Pope is the popular title of the Bishop of Rome, kaya siya ang first Bishop of Rome, therefore siya ang first Pope. Yun ang aming turo doon. So, malinaw ba dyan? Hindi lang niya talaga maunawaan. Naghahanap siya ng John Ray, butas na gagamitin niya para ipasabog sa atin. Sige, go. Hindi mo yan maano bro, kasi historical yan. Historical yan. Unless kung wala ka rin, bro, unless kung wala ka rin binabasang mga history, binabasang mga katotohanan bro, maaaring mali kami, pero recorded sa history bro eh. Ang alam mo kung bakit hindi nyo mapaniwalaan, kasi hindi kayo naniniwala sa history. Yun ang problema kasi sa inyo. Kinakalimutan nyo yung history para lang maano nyo yung maling pinaniniwalaan. Naniniwala kami sa history bro. Naniniwala kami sa history. Paniwalaan yung sinasabi ng history. History na nga pinagbabasa namin eh. Ito bro ba? Ito. Thyatira, a city founded by the Lydian kingdom, being raptured by Seleucus, a general of Alexander. Hindi bro. Ang tanong mo bro, bro, bakit, paano nangyari na si Peter ang first Pope? Ba't ka napunta sa ang layo-layo na binagbabasa? Hindi naman yan ang pinag-uusapan dito. Mabot sa Mars. kaya nga kasi tika lang. Bro, unang-una bro, doon sa binasa mo bro, walang sinabi na si Pedro ay hindi Pope. Ano ba yung pinagbabasa mo? Tika lang. Kaya nga, tika lang, makinig mo na kayo. Sige. Hindi ko na tapos. Sige, go. Sabi kasi dito, sa panahon na ito, afterward, Romans incorporate it's the kingdom of pilgrim, a Roman ally, which brought peace and prosperity under of Roman Empire, Claudian, AD 41. Wala bang problema yan, bro? Walang problema yan kasi nung time na yan, paakyat pa ang simbahan sa pag-take over. Hindi pa silang naghahari. Yung ano pa lang, yung sinasabi mong kingdom na umiiral sa panahon na yan, na pinamumunuan nila yung sinasabi mong hari ngayon. Hindi pa naman yan yung take over ng paghahari ng iglesia eh.
Nag-uumpisa pa lang sila diyan, pero hindi yan nangangahulugan na hindi na ang pagkapapa ni Pedro sa simbahan. Iba naman kasi ang kingdom ng simbahan sa kingdom ng physical kingdom sa panahon na yan sa Roma. Magkaiba 'yun. Sa pagiging papa ni Pedro, nag-umpisa na yan. Doon pa lang kahit pa nandyan na yung mga kingdom na yan, nag-umpisa na yung kaharian niya sa kingdom ni Kristo. Nag-umpisa na. So wala namang conflict doon eh. Kasi ang binabasa mo, history sa kaharian ng Romano Pagano. Hindi naman history ng church eh. Hindi naman, ano ba naman? Ibig sabihin bro, itong sinasabi ito, under of the Roman Empire, Roman Empire. Ibig sabihin bro, hindi yan. Nagkaupo na si Peter dito. Ay, kasi sa simbahan, sa iglesia, hindi. Wait lang. Brother Jerwin, nang panahong yan, magkalaban ang Roman Catholic at ang Roman Empire. Oo. Magkalaban, hindi siya pwede umupo doon sa Roman Empire, bawal 'yun. Kalaban siya. Ate basahin yung history, Brother John Ray. Sige. Yung para yung tanong niya ma-fix sa ano ba talaga ang nangyari kasi mukhang out of this world yung mga mga claims niya eh. Ang nangyari sa kanya, Brother John, nangyari sa kanya, nagbasa siya ng history about sa Imperial Kingdom. Tapos gusto niyang ikapit na doon na nakaupo. Mali yun. Basahin na ito. The principal reason. Ang hinabol ko kasi bro, yung pagka-pop ni basahin ko muna. Sabihin natin dito, Pope si Peter, how come nga sinabi dito, under of the Roman Empire, Claudius. Yes, sa panahon na yan, ang naghahari pa talaga ang Roma hanggang 100 century hanggang 100 AD ang naghahari ang mga imperyong Romano. Ando na ang iglesia, pero hindi pa sila naghahari, 'di ba? Sa history, kahit sa history nyo, naghahari lang ang iglesia sa panahon na ni Constantine, 300 AD na eh. Siyempre sa panahon nila Pedro naghahari, Roma pa lang, ang pagan Rome. Panahon na ito. Diba? Sa panahon na ito, bro, si Peter, siya na ang tinatawag na first pope. Yes, bro. Sa iglesia. Yes po, first pope siya sa iglesia. Hindi sa Roman Empire. Basahin natin so, pope si Peter, tapos si Pablo na time na yan, parang bisita lang sa kanya. Ano bisita? Hindi, pareha sila obispo, pero hierarchical kasi ang obispo, bro. Hierarchical ang obispo. Pareha sila obispo, pero sa kanila sa kanilang obispo. Ha? Ano sabi mo? Pareha obispo? Pareha sila mga obispo. Bakit hindi mo sinabi na sa 2028 pinili kayo ng mga obispo ah. Sino pala namamahala sa iglesia pala hindi mga obispo para sa'yo? Si Pablo pala sa'yo hindi obispo? Si Pablo bro, obispo. Ha? Ito, basahin natin bro ha. Makinig kang mabuti ha. Hindi kasi nakikinig eh. Gawa 20, versikulo 28, ang sabi ganito. Pablo daw, ingatan ninyo, may inutusan, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sabihin, itong mga inutusan dito ay iingatan ang kanyang sarili at ang buong iglesia at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo. Maraming ginawang obispo. Anong trabaho nila? Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, papaano ba papakainin ang iglesia? With doctrine and knowledge. Doon papakainin. So, kasama si Apostol Pablo doon sa magpapakain sa iglesia. Hindi naman si Apostol... Hindi lang si Apostol Pedro. O ngayon, nakarating siya sa Roma. Magkakampi ba ang Roma? Bro. Ganito kasi yan, bro. Kasi, i-claim kasi ninyo, ang iyong first pope, si Pedro. Tapos hindi nyo ni-claim na si Pablo isang obispo. Kaya walang nakasulat sa inyo na si Pablo obispo. Si-claim nyo lang si Pedro. First pope. Tika lang bro. Ulitin ko yung tanong bro kanina. Kasi pag hindi nyo nasagot ba, kailan mo, may mabasa ba tayo na natanggap ni Pedro ang kanyang pagkaunang pagka-obispo? Yun ang tanong ko kasi. Ha?
Meron Yun ang bang? tanong ko ba? Meron bang? Yung mabasa ba na natanggap niya ang pagka-obispo Ayun ng na nga. Roman Catholic? Yan na nga, sa 1:21:15-17, sinabi sa kanya ni Kristo, Simon, iniibig mo ba ako? Sabi naman ni Pedro, opo, Panginoon. Pakanin mo ang aking mga tupa. Doon nagsimula ang kanyang pagiging visible head of the Catholic Church. Yung Catholic Church na yun din ang Roman Catholic Church. Wala namang iba. Bro, tika lang bro. Ang tanong ko bro, doon na sa napunta siya sa gitawag natin na Roma, may maibigay ka ba na yung taon na iyon? Bro, Na sinabi ba na tinanggap ni Pedro ang pagka-obispo sa Roman Catholic? Yun ang tanong ko. yung iglesia na pinangalan ng Katoliko, yun ang iglesyang tatag ni Kristo, at yun din ang iglesyang pinangalan ng Roman Catholic. Gaya na sabi ko kanina, noong 1054, nag-split ang iglesia, yung Eastern naging Greek Orthodox, yung Western Catholic Church pa rin siya. 1521, pinasok ni Magellan ng Pilipinas, Catholic Church pa rin siya. Noong 1870, dun pa nilagyan ng Roman sa pangalan. Sa madaling salita, yung pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, yun yung Catholic Church. Ha? So, ibig sabihin bro, Yun yung Catholic Church. Ibig sabihin bro, nahuli na ang pagngalan ng sinatawag na Correct. Roman Catholic Church. Nahuli na. Hindi. Huli ang papangalan. Sa 1870 lang nilagyan ng Roman, pero the same church lang yon nung pumasok sa Pilipinas, 1521. Kaya nga, nahuli na. Nahuli na yung pagpangalan. Yes, hindi naman problema eh. Yung paglagay ng Roman. Okay nga, yun ka nga. Oh, yun nga so ang tanong ibig sabihin, hindi siya kakontra na yung Roman Catholic Church, yun din ang Catholic Church kung saan naging Bishop of Rome si Apostol Pedro. Kasi kapatid, Isang iglesia lang yun. Hindi magkaibang ang problema kasi ba ni John Ray, ang turo kasi sa Seventh-day Adventist, iba ang Catholic, iba ang Roman Catholic. Yan ang turo sa kanila. Hindi. Yan ang kapalpakang turo. Oo. Kapalpakang turo yan. Bakit? So, bro Jando, Ano? ika lang bro, palop ko lang ba? Ano? So, ibig sabihin na naiba yung pagka-registered ng Roman Catholic Church. Hindi siya naman yan registrado. Ayun, mali na naman. Daming palpak. Ayan, o. Yung ano ba? Yung ano, Bro, mali. pagkapangalan. Bro, mali I na mean, naman. Mali na I mean- naman yung I mean, bro. pagkapangalan ba? Ito, Pagkapangalan ba? ating basahin ng Partnership and Private Corporation by Hindi bro, tika lang bro. Na ano, nagkamali lang ako doon bro. Ayan, Ang ibig sabihin Sige, bro, bro, dyan, ang kasi inamin naman na nagkamali siya. Sige. Yung pagkapangalan ba, sinabi mo kanina na yun doon na 18, ano ba yun? Sa 18, 70. sa 110 20. sa 110 bro, pinangalanan na siyang Catholic Church. Ayun. Yan na. So hindi, Sa 110 pinangalanan na siyang Catholic Church. From So, hindi- 110 to 1869 Catholic Church ang pangalan niya. so From yun nga, hindi 110 from 110 to 1869 Catholic Church siya. Pagka 1870 nilagyan ng Roman sa pangalan. Siya pa rin 'yun. Hindi naman ibang iglesia 'yun eh. Siya pa rin 'yun. Ano ka ba? So kaya nga doon ang main tanong ko kanina. Ano? Na ibig sabihin doon sa AD 46 ba 'yon o 45 to 47 ba 'yon? So doon na time hindi pa 'yon nilagyan ng tinatawag na Roman Catholic Church. Bro, noong panahon ni Apostol Peter naitatag na. Kasi yung pinangalanan kasing Roman. Hindi bro, ang sabi ko bro, yung pangalan ba? Ang pangalan ng Roman Catholic. wag mong ilayo ang pangalan sa iglesia. Hinihiwalay mo kasi ang pangalan sa iglesia. Parang ganito ba? Kailan ka binigyan ng pangalan ng nanay mo? Kailan ka binigyan? Okay. Nung pinanganak ka na. Okay, discussion na tayo bro. Pero hindi doon nagsimula ang pagkatao mo. Nasa sinapupunan ka pa lang, wala ka pang pangalan, nandoon ka na. Huli binigay yung pangalan mo. So wag mong ihiwalay ang pangalan sa pinangalanan. Hinihiwalay mo kasi.
Si Apostle Peter, member ba ng Roman Catholic? Member siya. Bakit? Yung iglesia kung saan siya naging membro, yun ang pinangalan ng Roman Catholic. Okay bro, next question lang tayo bro. Oh, hindi umubro yung style mo, ano? Next lang tayo kasi, hindi naman tayo okay naman yun, okay naman natin. No. Sa next question bro, binasa mo kanina bro yung second pope niyo bro, ano yun? Pakibasa nga bro ulit. Second Pope si Linus. Yun yung binasa mo kanina bro. Second Pope si Linus. Pakibasa ko bro kanina bro, hindi iba yung narinig ko kanina. Yung binasa mo kanina ba? Yung? Hindi yung si Linus binasa mo? Yung binasa ko, si Linus yun. Hindi. Ipakita mo yung Brother John Ray, yung pinakita mo list of popes. Pakita mo yung Britannica na pinakita mo. Sige, wait kasi may pangalawa, tapos may pangatlo. Pakita mo yung mo. Yung ko lang, yung pangalawa, iba yung nasa ko. Sige. Narinig ko doon. Sige, pakita mo yung Britannica mo, Brother John Ray. Ibang nakalagay doon. Pakita ko. Ito. List of popes. Pakita. Ayan. Ayan. Anong pangalan nakalagay dyan? Anong pangalawa? Ang una is Peter, pangalawa Linus. Hindi yan bro. Yung parang brown ang color, yung may nakalagay na marking. Hindi yan. Yung aking, yung aking referensyang pinakita. Sige. Sige, ate, pakita. Yung marking bro, yung marking. Hindi, kasi inopen niya kasi yun na... Sige. Na ako. Ito. Curious ako ba? Ito yung tinutukoy mo. Ito ba tinutukoy mo? Yan. Yan ba yun? Yung may AD 42? Pero hindi yan, bro. Kasi parang dark man yun. Parang hindi yan siguro. Ito lang yung pinakita kong list of popes eh. Hindi. Sige, basahin daw mo bro. Kasi iba kasi yung binasa mo kanina about sa parang dark yun siya. Mataas na siya na parang story. Atin tingnan ha. Baka yung pinakita niya. History. Oo. History kasi yun kasi binasa mo kanina tapos dark siya tanan ba? Baka ito tutukoy niya. Tapos iba ang nakasabi doon. Baka ito tutukoy siguro niya. Ito ba? Ayan. Sige, pakibasa bro sa pangalawa bro ng pope bro. Walang pope ito sinasabi dito. Sige, basahin mo lang bro. Yung first na pope tapos yung pangalawa. May nakasunod kasi. Wait lang, may tumatawag na iba. Sino to tumatawag dito? Wait lang. Michael Christian, wait lang ha. Sige, wait lang. Si Divine to, si Divine. Okay. Sabi dito sa binabasa ko, si Peter ang first bishop sa Antioch. Brother John Ray, ikaw muna paliwanag, Brother John Ray. Tinatawag ako na Brother John Ray. Sige. So ano yung pinakatanong mo, bro? Divine. Diyan, yun. Kasi ano pinakatanong mo? Itanong mo, idaan mo sa tanong. Sino ang pangalawang pope? Doon sa yung referensya binasa niya kanina, yung last. Wala kasi sa akin yung referensya ni Brother Jando, pero dito sa referensya ko si Linus. Ayan Peter, si Linus. Problema yan bro, kasi alam ko yan. Alam mo pala, walang problema pero binibigyan mo ng problema, ano ba? Wala namang problema pala. Ano bang gusto mong hanapin? Mayroon na nga nakalagay. Walang problema pero binilagyan mo ng problema. Ang may problema ikaw. Ano ba yan? Nakalagay dyan? 64. Anong 64 bro? Yan? Meaning circa yan yung estimated yan na taon. Yung kay Brother Jando, specific yon na 42 to 67. Kaya nga, ang sumunod sa kanya, 67 ang sumunod, estimated na taon, 67 to 79, si Linus. Sunod naman, si Anacletus naman, nasubrahan. Si Pope Anacletus naman ang sumunod, nasana yun, si Pope Anacletus naman ang sumunod, around 76 to 88 or 79 to 91. So yan ang mga estimated date ng pag-reign ng mga Santo Papa, bro. Kuha mo? Okay, salamat. Yun lang siguro. Marami akong tutunan. Kasi sa tanong ko kasi, yung mga ibang tanong ko, hindi talaga ko okay lang. Kasi ayun lang paniniwala. Bro, naunawaan ka man namin na hindi mo tanggapin yung mga sagot namin kasi against nga siya sa faith niyo.
Pero try to open your heart and mind, bro. History ang nagsasabi. Kapag mayroon kang hindi pinaniniwalaan history, kinakailangan mag-provide ka ng history din. Hindi yung bibig lang. Kasi hindi ka walang maniniwala sa iyo. Even sa mga hukuman, bro, hindi ka paniniwalaan ng judge kung puro bibig lang ang sasabihin mo. Kinakailangan mo ng ebidensya. Hindi mo na kami namalayan. Ang pinagbabasa namin, Britannica, mga history. Kasi, anong sense ng pinagsasabi namin dito kung wala kami may pakitang ebidensya? Parehas lang tayo. Magsasabi ka ng alam mo, magsasabi ako ng alam ko, magsasabi kami ng alam namin, wala namang history. Equal. Kaya nga sabi ni Father Derwin, all arguments are equal with the absence of evidence. Kung wala tayong ebidensya, bro, parehas lang tayong dalawa. Para tayong dalawang pinggan na naglampungan. Maingay lang tayong dalawa. Wala tayong pinangahawakan na ebidensya. So, kung gusto mong kontrahin yung mga ipinapakita naming ebidensya sa'yo, mag-provide ka ng sarili mo na ito, sinabi sa history na ito, si Pedro hindi nakapunta ng Roma o si Pedro hindi kinilala na Bishop of Rome o the first Bishop of Rome. Yun ang tamang, yun ang tamang argumento. Hindi yung basta lang makakontra ba? Basta lang makakontra kasi hindi mo faith. Does not make sense. Kaya nga bro, tinanong ko sa inyo bro, kung sa taon na iyon na si Peter nakapunta doon sa tinatawag natin na Rome ba yun, no? Na naging ba siya doon? Naging pope ba siya agad? Yes, bro. Yun ang tanong ko kasi. Yes, bro, kasi according nga sa history, di ba? Hindi mo naman matutulan sa history, bro. Binasa ni Brother Jando, siya ang first bishop of Rome. Kahit paano sabihin mo, paano siya naging sinabi na nga siya ang first bishop of Rome. Siya. So ngayon kung sabihin mo, hindi siya ang naging, mag-provide ka nga. Kanina pa namin binabasa ang mga history Kung wala nga, kung hindi nga siya ang para sa'yo, saan ang evidence mo na hindi nga siya? Yan ang ipakita mo sa amin. Kasi nagpakita na kami bro nasa sayo niya kung paniniwalaan mo hindi. Ngayon, kung ipipilit mo yung bro, yung ipipilit mo yung arguments mo na hindi talaga si Pedro, mag-provide ka para maniwala kami sa'yo. Ganun lang naman kasimple yun Kaya nga bro, nagtanong ako sa inyo kasi claim nyo kasi yan. Hindi yan claim namin bro. Hindi yan claim bro. Klaruhin natin to bro Hindi yan claim namin. Kasi may basihan kami. Sinabi ng historian. Binasa lang namin. Binasa namin. Yeah, kanina bro, nagtanong ako sa iyo bro. Sabi ko, sa AD 42 ng pagpunta ni Peter dyan, naging pope na ba siya? Sabi nyo, hindi pa. Or sa panahon na iyon. Bro, hindi mo talaga naunawaan ang explanation ni Brother Jando, bro. Hindi mo na naunawaan ang explanation ni Brother Jando. Actually, kung makinig ka ng maigi sa explanation ko sana maunawaan mo. Okay, una bro, according sa filosofiya, may kasabihan in philosophy bro, no? Na the reality, nakalimutan ko yung principle. Okay na bro. Matulog na ako kasi. Salamat bro. Okay, maraming salamat bro. Okay.